Kabanata 1626. Magalang na binuksan ni George Sable ang isang larawan sa kanyang telepono, ikinonect ito sa telebisyon, at pagkatapos ay sinimulan ang kanyang paliwanag. Sa 4 na anak na lalaki mula sa pamilyang Bauer, ang pangalawa at pangatlong anak na lalaki ay parehong marumi. Wala talagang magandang pag-uusapan, ngunit ang panganay na anak na lalaki, si Aidan, at ang bunsong anak na si Marco, ay may kakayahang mga tao. Ang kanilang disenteng labanan sa tabi, sila ay praktikal na suportado ng ilang mga founding members ng Longmen's Mordo Branch. Nauna nang nabuo ni Aidan ang isang alyansa sa Deputy Branch Leader Josh Ward habang sumali si Marco sa puwersa kay Deputy Branch Leader Justin Walker. Ang dalawang pinuno ng sangay na ito ay lubos na maimpluwensya sa mga malalaking karakter, ngunit hindi lamang nila tinulungan ang dalawang anak na ito ng walang kabayaran. Ang magkabilang panig ay nagkaroon ng isang kasunduan, sa sandaling tumaas ang ranggo ng pamilyang Bauer, kakailanganin nilang suportahan ang mga pinuno ng sangay na ito at gawin silang mga opisyal na pinuno ng sangay. Ang pamilyang Bauer ay maraming impluwensya sa sangay ng Mordus Longmen, pagkatapos ng lahat. Mahirap na tumaas sa ranggo ng walang suporta ng pamilya Bauer. Binuksan ni George ang isa pang larawan at patuloy na nagsasalita. Ito ang nag-iisang representante na pinuno ng sangay na nanatiling neutral, si Drew Shelton. Ngunit ang taong ito ay tila may iba pang mga motibo. Hindi ako sigurado kung ano ang kanyang mga plano sa ngayon. Sa paningin ng mga tagalabas, iniisip nila na tila hindi niya pinangangalagaan at hindi nakikialam sa pagpili ng bagong pinuno ng sangay ng Longmen mula sa Mordo. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay upang kumatok sa lamesa na tile, pagkatapos ay sumagot ng mahinahon, kawili-wili. Sa madaling salita, numero 1, sina Aidan at Marco Bauer ay may mataas na posibilidad na tumaas sa ranggo. Bilang 2, ang mga pinuno ng sangay ng Longmen mula sa Mordo, si Marco at Justin, ay parehong may iba pang mga motibo. Kaya, ang paghusga dito, ang alyansa nina Marco at Justin ang pinakamalakas sa ngayon. Tahimik na pinaalalahanan ni George, Sir York, nakalimutan mo si Josh Ward. Walang sinabi si Harvey, ngunit mahinahon na sumagot si Tyson Woods, wala ng Josh Ward. Ang mga salitang iyon ay agad na naging dahilan upang manginig si George. Nakakuha siya ng balita dati na ang pamilyang Ward ay nagtungo sa bakod ng buong pagmamalaki. Tila ang kanilang mga kapalaran ay selyado na pagkatapos nito. Matapos matuno ang nasabing nakagugulat na balita, ipinagpatuloy ni George ang kanyang paliwanag. Sir York, nangangahulugan ito na si Marco ay may mataas na pagkakataon na tumaas sa ranggo. Kapag ginawa niya, medyo mahirap ito dahil nakipagsosyo siya kay Justin. Si Justin ay isang tuso na fox din. Ilang taon na siyang nagtatanim ng kanyang mga tauhan sa loob ng Kaizen Group. Kapag nakahanap siya ng isang paraan upang makipag-ugnay sa kumpanya sa ilalim ng kanyang kontrol, mas mahirap sa kanyang makitungo. Tumawa si Harvey. Sa kasong iyon, dapat nating ituon ang ating mga pagsisikap na harapin muna sina Marco at Justin. Sumagot si George, iyon ang dapat na plano. Kahit na hindi rin natin dapat maliitin si Drew. Nag-isip si Harvey tungkol sa sitwasyon, pagkatapos ay tinanong. Hindi ba nagpadala ng salita ang sangay ng Longmen ng Mordo na ang sinumang pumatay sa akin ay magiging susunod na pinuno ng sangay dito? Ano, ang mga taong ito ay pagod na maghiganti at nagsimulang makipagkumpetensya laban sa bawat isa ngayon. Si George ay naiinis na napangisi, pagkatapos ay sumagot, Sir York, walang paraan na ang mga taong ito ay may anumang emosyon na nakatali kay Oliver. Marami itong problema para lang patayin ka. Namatay pa si Oliver sa iyong mga kamay. Paano sila hindi matakot? Sa kanilang mga mata, mas madaling patayin ang kanilang sarili. Kung may mas madaling paraan, bakit nila pipiliin ang mas mahirap? Tumango si Harvey, pagkatapos ay sumagot ng mahinahon. Kaya, nangangahulugan ito na ang tanging tao na wala sa larawan ay si Drew. Dapat nating isipin ang isang paraan upang matiyak na siya ay. Pagkatapos ay tinanong ni George, na puno ng sigasig, Sir York, gagawa ka ba ng aksyon?
Si George Zabel at Old Niner ay naghanda na ng maraming bagay sa Mordo. Pareho silang hindi makapaghintay para sa kay Harvey York na kumilos dahil magkakaroon din sila ng pagkakataon na gumanap din. Nag-isip si Harvey tungkol sa sitwasyon at pagkatapos ay sumagot, magastos ito ng kaunti kung kumilos tayo ngayon. Hayaan silang makipag-away muna sa isa't isa. Linisin natin ang natitira kapag ang karamihan sa kanilang mga ulo ay nawala. Mayroon bang anumang mga balita tungkol sa pamilyang Smith? Binago ni Harvey ang paksa. Ang pamilyang Smith, si George ay may hitsura ng kakilakilabot sa kanyang mukha. Maya-maya, bumulong siya, Sir York, wala akong kakayahan. Sinusubukan kong mang-alap ng impormasyon mula sa mga mapagkukunan na mayroon ako, ngunit ang mga taga-subaybay na kasangkot sa sitwasyon ay nawala lahat ng walang bakas. Parang ang ilang hinding nakikita na mata ay nanunood sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit matapos mawala ang isang pares ng aking pinakamahusay na mga kalalakihan, pinigilan ko sila na magpatuloy sa misyon. Mangyaring bigyan ako ng mga tagubilin tungkol sa kung ano ang kailangan kong gawin sa susunod. Medyo naguguluhan si Harvey. Ang mga taga-subaybay na iyong sinanay ay hindi nakakakuha ng anumang impormasyon, at lahat sila ay nawala ng walang bakas, hindi alam kung patay o buhay sila. Tumango si George. Kawili-wili. Ang pamilyang Smith ay mas maraming problema kaysa sa naisip ko. Huwag hayaan na makisali ang iyong mga kalalakihan. Hahawakan ko ito. Medyo tumango si George. Pagkatapos ay yumuko si Tyson Woods at sinabi, nakipag-ugnay ako sa Diyos ng digmaan, kay Ethan Hunt, kaninang umaga. Ang iyong asawa ay nasa mabuting anyo, at ang lahat ay gumagana ng maayos. Sa aking pagtatansya, ang pamilyang Zimmer ng Southlight ay kakailanganin ng halos 1 linggo ng higit upang lumipat sa Mordo. 1 linggo ng higit, medyo naningkit si Harvey. Mukhang haharapin ko ang lahat sa loob ng 1 linggo. Tiyak na hindi nais ni Harvey na nasa anumang panganib si Mandy Zimmer. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pinakamahusay na kurso ng aksyon ay upang patayin ang anumang uri ng panganib na maaaring magdulot bilang isang banta kay Mandy. Ngunit ang tubig ay masyadong malalim sa Mordo. Ang Longmen, ang pamilyang Smith, at ang Island Nations ay kasangkot, bukod sa iba pang mga variable. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano umunlad ang mga bagay. Sakto nang magtanong si Harvey kung mayroong anumang mga tao mula sa Island Nations na nandito, ang pintuan na selyadong sarado ay agad na bumukas ng malawak. Hindi, pakawalan mo ako, hindi. Ang isang babae sa isang puting damit na natitised sa kwarto, pagkatapos ay nahulog na hindi kalayuan sa kay Harvey. Si Tyson at ang iba pa ay nagpapakita ng malamig na tingin nang makita nila ang tanawin. Sinubukan nilang maghanap ng isang liblib na puwang upang makipag-usap sa negosyo, ngunit sila ay naistorbo pa rin sa wakas. Pagkaraan ng ilang sandali, halos 1 dosenang kalalakihan sa itim na kasuotan ang lumakad mula sa pasukan. Hinawakan nila ang magkabilang braso ng babae, naghanda na dadalhin siya palayo. Ang babae ay may magulo na buhok sa ngayon, ngunit ang kanyang magandang mukha ay hindi pa rin ipinakita. Ang kanyang figure ay tila maganda rin. Ang kanyang katawan ay parang nakagamit ng alkohol. Tila mahina siya, na wala siyang lakas. Si Harvey at ang iba pa ay nakaranas ng mga ito. Alam nila na ang babae ay nakadroga sa sandaling sumulyap sila sa kanya. Bastard ka, manggahas ka na tumakas. Akala mo ako at ang mga batang lalaki ay madaling lokohin, ha? Ang manlalaban sa harap ay hinawakan sa buhok ang babae, pagkatapos ay binigyan siya ng 2 sampal sa buong mukha niya. Sinabi namin sa iyo na maging masunurin. Pagkatapos ay sinubukan mong suriin ang iyong paraan gamit ang banyo bilang isang dahilan. Naisip mo ba talaga na kami ay mga ageista? Ang babae ay sumisigaw sa sakit matapos ang pagtitiis na matamaan pagkatapos na tamaan. Hindi sinasadya ni Harvey ang kanyang ulo matapos marinig ang tinig. Nakilala niya kung sino siya. Rachel Hardy, ang pinakamahusay na alagad ni Oliver Bauer, ang babaeng aking sinampal, si Rachel Hardy. Ano ang isang maliit na mundo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my
YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Basura ka lang. Sa palagay mo pa ba na ikaw ang pinakamahusay na nangungunang talento sa sangay ng Mordus Longmen? Tinatrato ka ng batang Master Bauer sa isang pagkain bilang paggalang. Hindi mo talaga alam ang kahulugan ng kamatayan, lumabas sa kalahati sa pagkain. Dapat mo lang ibigay ang mga shares na pagmamay-ari ng Young Master Bauer, kung gayon ikaw ay magiging magagawang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan na maaari mong makuha. Lahat ng magagandang pagkain at mga magagandang damit na mayroon ka para sa iyong sarili. Ngunit hindi mo alam kung paano pumili ng tama mula sa mali. Sino ang masisisi natin sa lahat ng ito? Halika, ibalik mo siya. Naghihintay ang batang Master Bauer. Habang ang manlalaban na nangunguna sa pangkat ay nagsasalita, binigyan niya si Rachel Hardy ng 2 pang sampal sa kanyang mukha. Parang siya ay malapit ng mawala ng malay matapos na mabugbog. Ngunit si Rachel ay mayroon pa ring kamalayan na buo. Siya ay walang malay na tumingin patungo sa direksyon ni Harvey York at ng iba pa, at pagkatapos ay mahinang umungol, tulungan mo ako. Sampal. Sinampal siya ng manlalaban sa buong mukha, pagkatapos ay malamig na bumulalas, tulungan ka. Sino ang manggahas? Sino ang handang tumawid sa Young Master Bauer? Tinuro niya si Harvey matapos sabihin ang mga salitang iyon, pagkatapos ay malamig na sinabi, tandaan, wala kang nakikita. Wala ka ring alam, kung hindi ka sumunod, kukunin ko ang iyong buhay. Ang malakas at dominanteng fighters ay malapit nang kunin si Rachel at umalis pagkatapos. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Kinuha ni Harvey ang isang teacup ng walang pasubali at hinagis mula rito. Iwanan ang babae at bayaran ang iyong mga pinsala, pagkatapos ay iiwan ko kayong lahat. Si Harvey ay sumulyap kay Rachel matapos sabihin ang mga salitang iyon. Si Rachel lang ang lumakad sa kanyang paghihiganti sa publiko pagkatapos ng kamatayan ni Oliver Bauer, siya ay lubos na marangal kumpara sa isang tulad ni Josh, iyon ang dahilan kung bakit nakakuha ng interes si Harvey sa kanya, buti na lang kung hindi sila nagkita. Ngunit dahil ginawa nila, malinaw naman na gagawa ng aksyon si Harvey. Ang pinakamahalagang bahagi ay bigla niyang nadama na ang paggamit kay Rachel upang makisali sa sangay ng Mordus Longmen ay maaaring magkaroon ng isang mas kawili. Wiling kinalabasan kaysa sa inaasahan niya. Sa nangungunang alagad ng pinuno ng sangay, kinuha ng lalaki na nanunood mula sa gilid, Drew Shelton, sa labas ng larawan ay magiging mas madali. Sa isang solong sandali, si Harvey ay medyo maraming mga saloobin na nabuo sa kanyang ulo. Iwanan mo rito ang babae. Magbayad para sa mga pinsala. Iwanan mo kaming buhay. Ang manlalaban na nangunguna sa grupo ay nagpakawala ng isang galit na ngiti. Pagkatapos ay malamig na bumulalas, ikaw ay bastard, alam mo ba kung sino ang iyong kausap? Tandang padamdam, alam mo ba talaga kung sino ang iyong hinihimok? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, ang tubig dito ay tumatakbo ng malalim. Kung nais mong magpanggap na isang bayani na nagsay-save ng dalaga sa ganitong kalagayan, mas mahusay kang maghanap para sa isa pa. Kung nakikisali ka sa aming negosyo, baka mamatay ka kahit anong minuto. Habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita, lumakad siya pasulong at pinataob ang mesa sa isang malakas na sipa. Bukod, alam niya na si Harvey at ang iba pa ay mga tagalabas na may isang solong sulyap lamang. Iniisip ng mga tagalabas na maaari lamang silang magpakita pagkatapos na makarating sa Mordo, na iniisip na sila ay isang bangkos ng malalaking mga shot. Kung hindi natin sila tinuruan ng isang aralin ngayon, hindi nila malalaman ang lasa ng dugo. Sa pagtingin sa buong gulo, mahinahon na sinabi ni Harvey, maliban sa mga nasirang bagay, kailangan mo ring magbayad para sa pagkain. Iwanan ang babae dito at bayaran ako ng $1,000,000, pagkatapos ay gumapang at humingi ng tawad. Kapag tapos ka na, maaari ka lamang umalis. Ako ay walang tiyaga. Bang! Bago pa man magalit ang manlalaban, ang pinto ay sinipa ng pabukas sa sandaling ito. Halos 30 lalaki na may suot na itim na kasuotan ang lumakad sa kwarto na may 12 kalalakihan at kababaihan na may suot na tradisyonal na damit sa likuran niya.
Ang mga kalalakihan ay mukhang gwapo, habang ang mga kababaihan ay mukhang kaakit-akit. May isang tao na may mahabang buhok sa gitna ng pangkat na may tabako sa kanyang bibig, na parang isang walang kabuluhang maputlang tao. Ang ekspresyon ni George Zabel ay takot na nagbago matapos makita ang lalaki, pagkatapos ay tahimik na bumulalas, Aidan Bauer. Naningkit si Harvey. Ano ang isang pagkakataon? Matapos makita si Aidan Bauer, naintindihan ni Harvey York kung bakit nais ni Josh Ward na bumuo ng isang alyansa sa kanya. Si Aidan ay parang isang mayamang playboy kahit gaano pa siya kamukha ni Harvey. Madali itong makontrol ang isang katulad niya kung siya ang babangon sa mga ranggo. Makokontrol pa ni Josh ang Kaizen Group sa pamamagitan ni Aidan at marahil kahit na ang buong pamilyang Bauer. Maganda ang plano ni Josh. Nakakahiya na nasaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat masaktan at nagbayad ng kanyang buhay. Victor, bakit ka nag-aaksaya ng maraming oras para maibalik ang isang baldado na babae? Naglakad si Aidan at agad na binigyan ang mapagmataas na manlalaban ng isang galit na sampal sa mukha. Hindi mo ba alam na kung ikaw ay walang kakayahan sa paggawa ng iyong gawain, ihahatid ka sa batas ng pamilya? Nakuha ko na ang aking pantalon sa kalahati. Bakit mo pa sinasayang ang oras mo dito? Naglalaro ka ba? Natakot si Victor na nawala ng kulay ang kanyang mukha. Agad siyang yumuko at sumagot, "Young Master Bauer, kasalanan ko, lahat ito ay kasalanan ko. Ginawa kitang mainip, ngunit hindi mo ako masisisi sa lahat ng ito." Iniisip ng mga tagalabas na ito na sila ay ilang malaking shot na nagsisikap na mailigtas ang dalaga sa pagkabalisa. Hindi lamang nila nais na ibigay ko si Rachel Hardy, ngunit hiniling din nila ang $1,000,000 bilang kabayaran. Oh, may mga taong sabog tulad nito sa araw na ito. Kung naaalala ko ng tama, walang mga taong maglakas loob dito. Iyon ay karaniwang nakakakuha na tinapakan sa kamatayan ng longmen. Nagpakita si Aidan ng isang mapagmataas na ekspresyon, pagkatapos ay naningkit habang siya ay sumulyap kay Harvey. Pagkatapos ay bumulalas siya ng malamig, "Kid, hinaharangan mo ang aking mga kalalakihan at hinihingi ang aking pera. Sino ka ba? Sa palagay mo ba talaga na ang mga tagalabas na tulad mo ay maaari lamang tumakbo sa paligid ng mordo habang kumikilos ng dominanti kapag mayroon kang kaunting pera? Iligtas mo ang dalaga dito. Hindi mo ba alam ang iyong mga limitasyon? Ipaalam ko sa inyong lahat, kung hindi ko pinapatay ang 1,000 marumi, sisiguraduhin kong pumatay ako ng hindi bababa sa 800. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay, sa mordo ang aking teritoryo. Mayroon akong pangwakas na sasabihin dito. Kahit na, hindi ka maililigtas ng Diyos dito. Wala kang silbi. Nais ni Aidan na itusok ng tama ang kanyang tabako sa mukha ni Harvey. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam sa sandaling iyon. Malinaw niyang naisip na si Harvey at ang kanyang mga kasama na mga tagalabas ay walang kakayahang gumawa ng marami. Ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na may suot na tradisyonal na damit ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay nagpakita ng mga ekspresyon na sabik sa panunood ng palabas. Lahat sila ay naramdaman na si Harvey ay naghahanap lamang ng kanyang kamatayan. Anong uri ng pagkatao si Aidan pa rin? Hindi lamang siya ang magiging patriarch ng pamilyang Bauer, ngunit malapit na din siyang mga siwa sa Kaizen Group at maging susunod na representante ng pinuno ng longmen sa mordo. Ang isang tagalabas ay hindi rin makatiis na saktan ng isang taong katulad nito. Ang ilang mga babaeng kasama ay itinuro si Harvey at ang iba pa nilang kasama ang kanilang mga ilong. Naramdaman nila na si Harvey ay natakot ng walang pag-aalinlangan, nakaupo sa kanyang sopa. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Iwanan mo si Rachel Hardy at magbayad. Lumuhad ng 3 beses, at maliligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis dito ngayong gabi. Si Harvey ay nagsasalita ng isang mahinahon na tono habang inilalagay niya ang kanyang teacup sa gilid. Ang mga babaeng kasama ay ngumisi ng basta-basta habang tinitingnan si Harvey, na puno ng pagkasuklam. Nakita nila ang mga tao na sumabog na parang bagyo dati, ngunit hindi pa sa kanilang buhay ang nasa linya.
Ang ilang mga tagalabas ay maglakas loob na hamunin si Aiden mismo. Hindi nila alam kung ano ang kagustuhan ng kamatayan. Interesado si Aiden. Nagsimula siya sa kay Harvey na katulad niya ay isang tulala, pagkatapos ay tinanong ng malamig, "Binabantaan mo ba ako?" "Talagang binabantaan mo ako ngayon, bata. Alam mo ba kung sino ako?" Umupo si Aiden sa harap ni Harvey gamit ang kanyang mga paa, pagkatapos ay itinuro si Harvey. "Halika, tingnan ko kung paano mo ako haharapin. Paano mo ako papapanatilihin." Ang lahat ng kanyang mga kasama ay sumabog na tumatawa matapos marinig ang mga salitang iyon. Gustong-gusto nila ang pagtapak sa mga walang kabuluhang tao tulad ng mga hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Hindi gumawa ng isang solong kilos si Harvey. Tumingin siya kay Tyson Woods at mahinahong sinabi, "Gusto ko silang buhay." Kabanata 1630. Sino? Si Tyson Woods ay hindi nag-aaksaya ng anumang oras sa pagsasalita at gumawa ng isang hakbang pasulong, na inatake ang ilan sa mga mandirigma. Hinawakan niya si Rachel Hardy, na nakahiga sa lupa, at itinapon siya patungo kay George Zabel. Naglakad pasulong si Old Niner at pinangalagaan si Rachel sa likuran niya ng walang utos. "Bastard ka, maglakas loob kang sumalungat sa amin." Nanginginig si Victor sa galit. Hinailan niya ang kanyang armas at itinuro ito mismo sa kay Tyson. "Gusto kitang patayin." Bago pa man mahailan ni Victor ang gatilyo, malamig na tumawa at kumilos si Tyson. Bago pa man makapag-react, nasa harap na siya ni Victor sa isang sulyap. Pagkatapos ng mabilis na paggalaw, ang armas ay nasa kamay ni Tyson. Ang isang maliit na pritong tulad nito ay hindi karapat-dapat na ibagsak si Harvey York. Hindi rin nila matalo si Tyson. "Gusto mo akong patayin?" Si Tyson ay hindi marunong tungkol sa sitwasyon. "Kapag nakaligtas ako sa underworld, naglalaro ka pa rin sa putik." Hinawakan ni Tyson ang buhok ni Victor at sinampal ang kanyang mukha sa mesa ng marmol. Bang! Kasabay ng tunog ng isang malakas na putok, si Victor ay paralisado sa lupa na walang lakas upang lumaban muli. Nabigla si Aiden Bauer at ang iba pa. Hindi nila napansin. Hindi nila inisip na si Harvey ay sasamahan ng isang bodyguard ng mga uri na magkakaroon ng antas ng kasanayan na ito. Ito ang kanilang teritoryo. Sa kanilang teritoryo, ang isa sa mga Titans na naglilingkod kay Aiden ay binugbog ng isang solong lalaki. Saan nagmula ang kanilang tapang? Paano sila naging matapang? Sa susunod na sandali, hinimas ni Aiden ang kanyang kamay habang nagpapakita ng isang ekspresyon na malamig na yelo. Ang lahat ng mga mandirigma sa tabi ni Aiden ay nakuha ang kanilang mga armas sa lalong madaling panahon, itinuro ang mga ito mismo sa kay Harvey at iba pa. "Lumuhod, o lahat kayo ay babarilan." Kasabay ng mga sinabi ni Aiden, lahat ng mga malalakas na mandirigma ay nag-alis ng kanilang mga safety lock sa kanilang mga armas. Handa ang lahat na tumalon sa bawat isa sa mga lalamunan ng bawat isa. Ang mga baril ay paputok anumang segundo. "Tyson, nakakakuha ka na kinakalawang sa isang maliit na prito." Dahan-daang tumayo si Harvey mula sa kanyang sopa. Sa sandaling iyon, sa paligid ng isang dosenang mga baril ay itinuro mismo sa ulo ni Harvey. Tiyak na hindi bibigyan sila ni Harvey ng pagkakataon na paputukin ang kanilang mga baril. Sumandal siya sa kanyang katawan at sumugod sa matinding bilis. Bago pa man makapag-react si Aiden sa kanya, nakaharap na sila sa isa't isa. Si Harvey ay pansamantalang hinawakan ang baril sa baywang ni Aiden, tinanggal ang safety lock, at pagkatapos ay itinutok ang dulo ng baril sa ulo ni Aiden. Ano? Ang karamihan ng mga malakas na mandirigma ay bumalik sa kanilang katinuan. Hindi sila maglakas loob na kumilos, nakikita ang tanawin, ngunit hindi rin sila maka-atres. Medyo awkward ang eksena. Ang mga kalalakihan at kababaihan na may suot na tradisyonal na damit ay may malamig na pawis na tumutulo sa kanilang mga leeg. Nagmamadali silang iniwasan ang eksena. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey, "Young Master Bauer, ako pa rin ay sasabihin sa iyo ang parehong bagay. Iwanan mo rito si Rachel Hardy, magbayad, gumapang at humingi ng tawad. Pagkatapos lamang maaari kang umalis."
Ngunit syempre, maaari mo ring piliin na huwag umalis. Habang nakikipag-usap si Harvey, pinipiga niya si Aiden sa likuran ng kanyang ulo gamit ang dulo ng baril ng ilang beses, na parang naghahanap siya ng isang magandang lugar upang magpahinga ng baril. Matigas ang katawan ni Aiden. Ang kanyang walang prinsipyong pag-uugali ay matagal nang nawala. Sa sandaling ito, walang kahulugan sa pagkakakilanlan bilang isang mayaman na playboy o ang batang master ng pamilyang Bauer. Lahat ay pipi nang makita nila ang tanawin. May napagtanto sila. Ang taong kumikilos ng walang pasubali, ay walang awa. Kung may gumawa ng anumang padalos-dalos, gagawin ng lalaking iyon na hindi isipin ang paghila ng gatilyo. Ang ilang dosenang mga mandirigma ay nakatingin sa kay Harvey habang galit silang nagsalita, pakawalan ng young Master Bauer. Hayaan mo na siya ngayon. Papatayin ka namin kung maglagay ka ng isang daliri sa kanya. Tumawa si Harvey at nagbigay ng ilang magaan na sampal sa pisngi ni Aiden, pagkatapos ay ngumiti si Harvey. Inilagay ko na ang aking mga daliri sa kanya. Papatayin mo ba ako ngayon?